Orakulo, ano ang nais mo ipabatid sa akin at nais mo ng pribadong usapan? Ayon sa propesiya, may isang sanggol na isisilang na siyang magiging dahilan ng pagkakatuldok o pagkakawakas ng inyong buhay, at siya ring magpapadanak ng dugo sa inyong buong pamilya, at pakakasalan ito ng kanyang biological na ina sa hinaharap. Kaninong sanggol ang iyong tinutukoy? Ito ay ang sanggol ng reyna ng Thebes, ang iyong asawa. Kung gayon, ay ipapatapon ko ang sanggol at ipapapas lang ito. Ikaw, inuutusan kitang itapon ang sanggol na reyna sa bundok na Citeron. Butasan mo ang paa nito at talian ng lubid. Ilambitin mo ito sa puno at sunugin. Masusunod, mahal na hari. Kumusta nga yung reyna? Kasalukuyan po siya nagpapahinga sa kanyang silid. Maaari niyo na po siyang bisitahin sa kanyang silid kung inyong ninanais. Nakagagalak ang iyong paglilingkod sa aming kaharian. Wala nga naman, kamahal. Kamusta ang iyong pakiramdam, aking reyna? Maayos na ang aking kalagayan at pakiramdam. Ngunit nasa ng ating bagong silang na anak. Huwag kang mag-alala at nagpapahinga ang bata sa kabilang silid. Sandali at ipapakuha ko ito. May naisip ka na bang pangalan ng sanggol? Pinangalanan ko itong Oedipus. Napakagandang pangalan. Kung ikaw magmamahal ng trono ng kamahalan, ay kasiguraduhan ng kapahamakan ng kaharian. Ano ang nais niyong ipahiwatig sa inyong winika? Anong delikado ang iyong sinasabi? Anong nais ipahiwatig ng matandang iyon? Huwag mo na lang pansinin ang mga sinambit na matandang wala sa sarili. Ipagsawalang bahala mo na lamang ang mga tinulan niya. Walang may gusto sumagot sa aking katanungan. Kung ganon, hanapin ko ang kasagutan sa orakulo. Ano ang ibig sabihin ng matanda at ayaw ibuking ng aking amang ibig sabihin nito? Paumanhin, ngunit hindi ko maaaring isiwalat ang kasagutan sa iyong katanungan. Ngunit ang maipapayo ko lamang ay mag-ingat ka sa iyong mga nakasasalamuha at sa iyong mga kakilala. Ibig sabihin, kahit ikaw hindi kaya sagutin ng aking katanungan, ngunit maraming salamat sa iyong payo. Mahal na hari, nais kayong patalsikin sa kaharian ng Thebes dahil sa mga kasalanang iyong nagawa. Pagsisisihan niyo, pinatalsik niyo ako! Narinig niyo ba ang balita? Yung masamang halimaw na nananakop at nananakot sa rehiyon ng kaharian ng Thebes? Oo, at nabalitaan ko rin na napakalupit din ito. At nalaman ko rin na ang ngalan ng halimaw ay Sphinx. Oo, mukha raw itong babae at may katawang leyon. Ang pakpak nito ay ibon at ang buntot nito ay ahas. Paumanhin, ngunit nagririnig ko kayo nag-uusapan. Maaari ba akong magtanong? Maaari ko bang malaman kung saan ko matatagpuan ang halimaw na Sphinx? Balita ko ay namamalagi daw ito sa may malaking bato doon at malapit sa pintuan papasok sa kaharian ng Thebes. Salamat sa impormasyong iyong winika. Ako si Cryon, ang pansamantalang mamumuno ng kaharian ng Thebes. At dahil sa pagtatakwil ng dating hari na si Laius, at dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan, sa ngayon ay nakaharap tayong malaking problema. Isang malaking halimaw na tinatawag na Sphinx ang patuloy na gumagambala at nananakot sa ating kaharian. Kaya naman, kung sinong makakapatay sa halimaw na ito ay ipapakasal ko sa aking kapatid na si Jocasta na reyna ng Thebes. Ikaw pala ang halimaw na nagngangalang Sphinx na nananakop sa reyong ito. Sabi mo ang nararapat kong gawin para ako'y makalampas at makatawid papuntang Thebes. Malalampasin kita ko, masasagot mo ang aking bugtong. At mamamatay naman at kakainin kung ikaw'y magkamali.
Ano ang buktok na ito? Anong may 4 na paa sa umaga, 2 paa sa hapon, at 3 paa naman sa gabi? Kasagutan sa katanungan mong iyan ay walang iba kundi tao. May 4 na paa ito nung ito'y sanggol pa lamang dahil ito'y gumagapang. 2 paa nung ito'y lumaki na at nakakatayo na. 3 paa naman nung ito'y tumanda at may tungkod na ito. Hindi ito maaari. Paano mo ito naisagot? Oedipus, lubos ka namin pinasasalamatan sa pagligtas ng aming kaharian. Ikaw ay isang dakilang bayanan. At gaya nga ng aking sinabi, tutuparin ko ang aking sinabing kondisyon sa pagkatalo ng Sphinx. Oedipus, ibinibigay ko na sa iyo ang kamay ng aking kapatid na si Jocasta na dating reyna ng Thebes at ikaw ay pangangalangalang bagong hari ng Thebes. Malugod ko tinatanggap ang gantimpalang inyong pinagkaloob. Jocasta, maghihiganti ako sa'yo. Mahal na hari, may nakikita po ang ibang mga kawal na di makumpirmang tao sa labas ng palasyo. Mukhang may ginawang karumal-dumal ang mga ito at pinaghihinalaan po namin sila ang mga tulisan. Kung gayon, ay ako mismo ang tatapos sa mga ito. Ang unang propesiya ay natupad na. Ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin ito sa takdang pagkakataon. Kamahalan, may malalang sakit na lumalaganap sa kaharian natin ngayon. Marami ng taong nasawi dahil dito. Hindi lamang taong sakop nito kundi ang mga alagang hayop din. Kung gayon, ako'y lalabas ng palasyo at pupunta sa lungsod upang tignan ang kalagayan ng ating taong bayan. Kamahalan, nagmamakaawa po kami sa inyo. Iligtas niyo po kami ulit kaya nung pagligtas niyo nung una. Huwag kayong mag-alala. Responsibilidad kong gawin ligtas ang bayan at kaharian na ito. Gagawan ko agad ito ng paraan at solusyon. Kawal, hanapin mo si Cryon at sabihin nais ko siyang makausap. Masusunod po, kamahalan. Ipinapatawad niyo po, kamahalan. Cryon, inutusan kitang pumunta sa orakulo ng Delphi para malaman ang sanhi na kamalasang ito. Nagbabalik na po ako, kamahalan. Cryon, iulat mo ang sinabi ng orakulo. Ayon sa orakulo ay dapat nating linisin ang mga sagradong lungsod ng Thebes na nadungisan. Maraming salamat sa mga kriminal. Ang salat ay magpapatuloy hanggang sa may pananagutan sa pagkamatay ni Laius na dating hari ng Thebes ay mapatalsik sa lungsod. Ngunit ang pumatay sa dating hari ay di malaman kung sino. Mga minamahal kong taong bayan, nais kong i-anuncio sa inyo na kung sino man ang pumatay sa dating hari ay sabihin agad ito sa akin. Huwag kayong matakot sa namang uri ng paghiganti dahil gaganti pala kayo ng nararapat.
Gusto kong malaman kung sino ang mamamatay tao at kung siya'y magkusang loob na lumapit sa akin. Sisiguraduhin ko ang kanyang kaligtasan at hindi siya magdaranas ng anumang sistensya, maliban sa pagpapatapon na hinihingi ng orakulo. Kamahalan, meron lamang sana akong imumungkahi sa iyo. Pwede nating ipatawag ang matandang bulag na si Teresius. Siya ay isang kilalang clairvoyant at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, ay mahahanap natin ang kriminal. Kung gayon ay ipatawag ito. Isa kang kilalang clairvoyant, kaya naman makatutulong ka na malaman kung sino bumasdang sa dating hari. Kaya naman inutusan kita na sabihin ang iyong nalalaman. Nakakikilabot ang kaalaman na dudulot lamang ng paghihirap sa mga nakakalam nito. Hayaan mo akong umalis, aking hari, at pasanin ang mga sarili mong pasanin, at hayaan mo akong pasanin. Mas makabuti ito para sa ating dalawa. Kung mayroon kang kaalaman sa tao pumatay sa dating hari, ibunyag mo ito. Huwag mong hayaang magdusa ang lusot ng tips dahil sa iyong pagtanggi. Ang kaalaman niya ay dudulot lamang ng paghihirap, at ang aking bibig ay walang alam. Baka nagkakabak sila ng lupang tumanggap sa iyo. Gusto mo ito, ang masamang lumpastang sa ating lungsod ay ikaw! Palayasin niyo ang traidor na yan! Gusto mo malaman katotohanan at pinuwersa mo ko sabihin ito. Ngayon magtiis ka sa parusa at tanggapin ang sumpa na iyong tinatawag. Ikaw, Crayon, nagpagsanib pero sa kaban dito para ako mapatansik sa trono. At bakit mo kayo nakasandir? Palagi mo akong kaibigan, ako ang dahil ang pagiging hari mo. Kaya bakit mo gusto ang posisyon mo? Huminahon kayo dalawa! Aking hari, huwag mo nang alalahanin ang sinabi ng matanda. Ang mga sinabi ng orakulo ay wala nang kapangyarihan sapagkat ang nakasaad sa propesiya ay mamamatay ang hari sa kamay ng kanyang anak. Ngunit namatay ang anak nito, sanggol pa lamang siya. Kamahalan, mayroon akong kahabag-habag na balita mula sa Corinth. Ano ang iyong mensahe? Ang amang hari ay pumanaw na. Kaya kailangan mong bumalik sa Corinth upang kunin ang trono dahil ikaw ang tagapagmana. Tunay ang nakahahapag ang mensahe ng iyong inulat at binigyan din ako nito ng kaluwagan. Ngunit sinabi sa akin ng orakulo noon na ako ang papaslang sa aking ama at pakakasalan ng aking ina. Kita mo na, Oedipus, ang salita ng orakulo ay wala ng halaga. Ang yumaong dating hari ng Corinth ay pumanaw nang wala kang kinalaman. Paano ko nga sanhin ang pagkamatay ng aking ama ay ang kalungkutan at pagkawalan ng pag-asa na kanyang nadama pagkatapos ko lisanin ang aking bayan? Paano ko mapakasalan ko ang aking ina? Huwag kang mag-alala, kamahalan, dahil ang inang Reyna ay hindi mo tunay na ina at inampun ka lamang ng hari ng Corinth. Paano mo natuklasan ang sikretong ito? Dahil ako mismo ang nagabot sa iyo ng sanggol ka pa lamang. Ibinigay ka sa akin habang ako'y naglalakbay sa bundok ng Citeron. Naalala mo ba ang mukha na nagbigay sa iyo kung makikita mo dito? Kalimutan mo na yon, Oedipus. Ang paghalukay sa sugat ay magdadala lamang ng karagdagang sakit. Ngunit importante ito sa akin na malaman ang pagkakilala ng aking ama at ina sapagkat ayaw kong bigyan sila ng kamalasan ng aking tadhana. Huwag mo nang ipilit ang langgos na yon. Nakikiusap ako sa'yo. Gaya ng kailangan kong malaman kung sino pumatay sa dating hari ng Thebes, trabaho ko rin na malaman kung sino ang aking ama at ina. Ito ay aking responsibilidad sa Thebes at sa aking sarili. Huwag kang maglakas loob. Ikaw na nalulungkot. Kung yan ang pipilitin mo, yan ang titulong dadalhin mo habang buhay. Dahil inatakot siya sa pinagmulan ng aking mga magulang, isang bagay na makakasira sa pangalan ng kanyang pamilya. Walang duda! Itong lalaking ito nagabot sa akin ng sanggol ka pa lamang. Totoo bang ikaw nagbigay sa akin? Kamahalan, huwag niyo pong intindihin ang kanyang sinasabi. Hindi mo ba natatandaan ang sanggol na may namamagang paa? Ngayon, siya ay nasa harapan mo na bilang hari. Hindi ko po alam ang pinagsasabi ng lalaking ito. Isang tanggi pa, ipapatay na kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Sinumpa ko ang araw na iyon nung higtas ko kayo. Kaya mabuti pa akong patay na kayo. Dalihan mo na at tapusin ang kwento mo. Parang awa niyo na aking hari. Huwag mo akong tanungin ng kahit ano. Sasabihin mo ang katotohanan, sa gustuhin mo o hindi. Ito ay talagang malupit. Ngunit ang iyong sakit bilang tagapakinig ay higit na masakit.
Ikaw ay hinatid sa akin ng hari ng Thebes at inilagay sa akin mga bisig upang dalhin sa bundok ng Citeron upang maiwasan ang kahilahilakbot na hula. Ikaw, inuutusan kitang itapon ng sanggol na reyna sa bundok ng Citeron. Butasan mo ang paa nito, talian ng lubid. Ilambitin mo ito sa puno at sunugin. Masusunod, mahal na hari. Kaawa-awan sanggol. Wala ka pang ginagawang kasalanan ay malupit na parusa agad ang pinataw sa iyo. Masyado pang maaga para makita mang kamatayan. Kaya pipilitin kong sigipin ang iyong buhay. Nagmamakaawa ka sa iyo. Ligtas mo ang batang ito. Anong nangyari riyan? Hindi ko maaaring sabihin sa iyong dahilan, ngunit sana matulungan mo ako na iligtas at ilayo dito ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya para maligtas ang bata. Simula ngayon, ipapangalanan kitang Oedipus dahil sa iyong namamagampaa. Ako ay may mahirap na pamumuhay, kaya't hindi ko matitiyak na mapapalaki kita ng maayos. Kaya't ibibigay kita sa taong alam kong mapapalaki ka ng maayos. Mahal na hari, may nais kumausap sa inyo. Sige, papasukin ito. Kamahalan, nagmamakawa ko sa iyo. Iligtas mo ang sanggol na ito. Bakit mo gustong ipampo ng sanggol? Sabihin mo ang iyong sitwasyon. Masusunod, kamahalan. May naisip ka na bang pangalan ng sanggol? Pinangalanan ko itong Oedipus. Napakagandang pangalan. Oedipus, oras na para malaman mo ang katotohanan. Kung ganon, ay isiwalan mo itong lahat. Una sa lahat, tama ang sinasabi ng mensahero ng Corinth, sapagkat ang tunay na anak ng hari at reyna ay namatay pagkatapos nitong iliwal. Ipinagpalit ka lamang sa takot na baka malungkot ang reyna. Ang unang propesiya ay natupad na. Ikaw ang pumatay sa iyong ama, na inaakala mo isang tulisan lamang. Hindi ito maaari! At ang pangalawang propesiya, at ang huli, mapapang-asawa mo ang iyong ina. Kaya pala pinagpipilitan dito basta loko na kalungkatin ng nakaraan. Ngunit huli na ang lahat. Hindi man katanggap-tanggap ang aking pamumungkahi, ngunit kailangan natin itong sundin. Nakasaad sa libro na ito ang mga patakaran at mga tuntunin ng kaharian ng Thebes. At ang kauna-unahang nakalagay rito ay kung sino man ang pumatay sa kanyang sarili kadugo, lalo na sa pamilya ng maharlika ay paparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay nito. Tulungan na naman yung sa akin. Tatanggapin ko ang paratang at parusan na ibibigay dito. Ako muna ang bahalang mamahala ng kaharian hanggang sa dumating ang tamang edad ng iyong mga anak para pamunuan ito. Nanginginig ako.
Nang dahil sa babaeng yun? Ano mangyayari sa akin?